At sa mga kapusong babiyahe po ngayong araw, libre po ang sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2. Simula po yan ngayong araw hanggang bukas, Martes. Ayon po yan sa Department of Transportation. May libreng sakay rin sa mga bus ngayong araw mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. At may nakadeploy ng mga bus sa mga rutang Quiapo hanggang Fairview, Quezon City, Quiapo hanggang Angono, Rizal, Loton hanggang Alabang, Muntinlupa, Ross Boulevard hanggang Sucat, Parañaque, at Taft Avenue hanggang Cubao, Quezon City. At sa puto ito, nasa linya ng telepono si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Sir, magandang hapon. CPR Arcangel po ito. Hi ma'am, good afternoon po ma'am, ma'am Pia, and good afternoon ma'am Connie po. Secretary, kamusta lang po namin yung ating mga transportation modes, no? Alin po ba yung pinaka naapektuhan nitong bagyong Uwan? Ngayon po no, ang talagang may sabihin natin may minor damage no, ang ating mga paliparan no doon sa mga lugar na sinalanta ng bagyo at may pati na rin ang ating pantalan, especially doon sa Virac, Catanduanes, yung mga pantalan ng airports natin. Pero masasabi natin mga minor damage lang po to. Tulad ng ating mga pantalan, bagamat may tama ang ating infrastructure, pero yung main infrastructure natin, parang yung mga PTB, functional naman po and operational. So ngayon po, lahat ng ating pantalan, operational, nag-aantay lang tayo doon sa Sea Travel Advisory ng Coast Guard kapag lifted na yung no-sail policy. May mga lugar na po na pwede na pong lumayag ang ating barko tulad sa Mindanao, Cebu, Bohol, pero we do it by region po to make sure lang po, no, again, may mga signal pa rin na nakataas, storm signal, at meron pa rin no-sail policy. Pagdating naman sa ating paliparan, may mga airports pa rin po na sarado, pero meron na rin po yung mga open na pagdating sa ating mga natamaan na paliparan dahil sa bagyo po. So sir, limitado na lamang po yung bilang ng mga kanseladong biyahe? Ngayon po, as per report po, pag dito lang po sa NAIA natin, no, meron pa rin canceled flights at medyo malaki pa rin po ang bilang ng canceled flights sa NAIA. Tumutotal po ito ng 181 flights at ang apektado po dito ng mga pasahero is more or less 24,000. But the good thing, they are not stranded. Nabisuan po sila na mas maaga at na-cancel po yung flights nila. So ngayon po, nagipag-ugnayan kami sa ating mga airlines para sa sinasabi nating recovery flights naman po nitong mga kanseladong flights po. Sir, pag ganito po na halimbawa yung bilang nabanggit nyo, 181 canceled flights, ibig po ba sabihin kailangan mag-adjust ng mga schedule o magdagdag pa ng mga flights sa mga susunod na araw for the recovery flights? Yes, ma'am. Oo, nasa airlines na rin po yan kung paano nila gagawin. Pero kagandahan din ulit dito, ma'am, no? Again, yung mga naapektuhan dito sa flights. This is both domestic and international flights. No, they can either refund it or rebook it without additional fee. Or kung gusto pa naman nilang ituloy, again, yung pagre-rebook, wala pong additional fees po yan. So ang kailangan lang po, again, is for the airlines to be more proactive. Kumbaga sila na po ang sinabihan natin ng airlines natin na sila na po ang makipag-coordinate sa kanilang mga pasahero kung ano ba gusto ng ating mga pasahero. Alright. Sir, nabanggit po natin kanina, meron pong libreng sakay, libreng biyahe po, ang MRT, LRT, tapos meron din po mga iba't ibang bus na inilaan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Meron po ba tayong paalala doon po sa mga namamasada? Pwede po bang tumanggi ng pasahero kapag halimbawa may paisa-isa dyan na bumabiyahe, pwede ba silang tumanggi? Ay, wala po ma'am. Bawal po ang tumanggi. Mas lalo kapag ikaw ay isang PUV, bawal po tumanggi, no, sa ating mga pasahero. May kalamidad man o wala, iyan po ay isang violation ng prangkisa po natin. At tulad po ng sinabi niyo po, no, ito po ay direktiba ng ating Pangulo na hindi lang po tayo magbigay ng libreng sakay sa kalsada sa pagmamagitan ng ating mga bus, pero pati mga rail lines natin, MRT3, LRT2 and 1, libre na po yan. Pero may karagdagan pa rin pong ginawa ang Department of Transportation, Ma'am Pia, kasama ang ating mga attached agencies po. Tulad po sa PPA, pinawave na rin po ng PPA yung sinasabi nating RoRo fees para sa mga magdadala ng relief operations. Ang CAB naman po, kinausap ang mga airlines natin to allocate cargo space for free para sa mga magdadala rin ng relief operations. Ang toll board po natin, kinausap ang mga toll operators natin na ililibre na rin sa toll fee ang ating mga sasakyang magre-responde sa mga
sakuna at again, relief operations. So ito po yung mga ginagawa ngayon ng Department of Transportation, kasama na rin po ang ating mga attached and sectoral offices po. Alright, maraming salamat po, Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Thank you, Ma'am Pia. Salamat po.